And we'll be speaking now with former Executive Secretary, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Rodriguez, good afternoon. Welcome to the program and thanks for joining us today. Hi, Carmina. Good afternoon, and good afternoon to all your viewers. Thank you for having me again in your program. All right, Attorney Rodriguez, a lot happened over the weekend. First, let's set our sights on that leadership forum. Let's begin with that. The title itself, it was called Hakbang ng Malusog, and when you translate that, it translates to Steps of the Brave. Steps towards what exactly, Attorney Rodriguez, and what are you being brave about? Okay, Carmina. With your permission, because of the seriousness and the depth of the topic that we will be discussing today, hayaan mo magsalita ako sa wikang Pilipino para higit na maunawaan ng ating mga kababayan ang ating pinag-uusapan. Sige lang po. Ito po ay hakbang tungo sa pagkakaisa at upang tayo ay sama-samang manindigan na protektahan at ipagtanggol ang ating saligang batas. Sapagkat kapansin-pansin naman na yung kakaibang katahimikan ng karamihan at tila may takot o natatakot. Subalit, Carmina, konstitusyon o saligang batas na ang harap-harapang linalapastangan, hindi tayo dapat magpasupil at hindi tayo dapat pumayag na lapastanganin ng ilang tao na ang pakay lang naman talaga ay manatili sa kapangyarihan. Pagtanggol natin at ipaglaban ang ating saligang batas. Bago ho kayo lumahok dito sa forum, leadership forum na naganap po sa Davao City, alam niyo ho ba na ito'y magiging plataforma para siraan ang dati niyong boss na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? I don't think na siraan, well, me personally, I did not come there para siraan ang aking kaibigan. Sabi ko nga kahapon sa isang panayam, ang pagkakaalam ko, hanggang ngayon magkaibigan kami. At wala kaming pinag-awayan, wala kaming diferensya, at wala kaming hindi pinagkaintindihan. I was there as a Filipino. And again, because I am not for sale. Again, sa tingin ko, Carmina, ikaw rin. Kasama ka rin sa masigit na nakararaming not for sale. So, ako ay nandoon bilang isang Pilipino na ninindigan at aking ginagampanan lamang ang aking tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino na nakakaunawa sa mga kasalukuyang kaganapan na yun nga, hindi ko matanggap na harapan ang paglapastangan sa ating saligang batas. Yung mga political speeches o remark, hindi naman ako nagbitiw ng kahit na anong political na pahayag. I was there because I stand with the Davaoenos and with the Davao City na hindi po tayo for sale. Attorney Rodriguez, you helped put the president to where he is now. You were instrumental in making him win the presidency. How did you get from there to where you are now? And how would you describe your position? Are you officially part of the opposition, Attorney Rodriguez? Sino ba ang opposition ngayon, Carmina? That's the problem. Kaya nga tama yung title, Hakbang ng Malusog. It's a step by the brave. It's a step by the courageous. Kailangan tumindig yung mga matatapang at yung may paninindigan. Lalo na ngayon, hinahamon na naman tayo ng kasalukuyang panahon na merong gustong lumapastangan at ito na nga, sa proseso pa lamang ay dinalapastangan na ang proseso ng People's Initiative. Patungo yan sa lantarang paglapastangan sa ating saligang batas. And when I was there, ako'y tumindig na't nanindigan, Carmina. Malinaw naman ang mga plano namin noon ni then candidate BBM at naging Pangulo nga, na kami pagka nabigyan ng pagkakataon, pag napagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino, maglilingkod kami ng buong tapat at matiwasay. At yun ang panantayang sinunod ko all the time that I was in Malacanang. At hindi naman ako nagsisisi sapagkat ako kasi, Carmina, yung sinabi mo, I was instrumental in putting him where he is now. With all humility, yes, that's why I feel responsible to the many people who we were able to convince na nagtiwala, naniwala at umasa doon sa mga agendang inilatag namin ng kampanya. And I am here now because nakakalungkot, hindi ito kasama doon sa mga napagkausapan namin gagawin kapag siya ay pinalad at binigyan ng pagkakataon ng sambayan ng Pilipino na maging Pangulo ng ating bansa. Walang charter change. And if at all, although open kami pinag-uusapan yon, strictly to confine on economic provision. Hindi yung political provisions, especially yung pagpalit ng ating gobyerno from presidential to parliamentary at higit sa lahat, yung walang term limit.
Attorney Rodriguez, in that same interview that we were talking about a while ago, you also said that you were treading the right direction during your time at the palace. Kaya lang, and I'm quoting you here, napakarami ng nag-counterflow. What was the agreement really, and in terms of the direction that the presidency would take, and who were you referring to nung sinabi niyo pong napakarami na nag-counterflow? Well, just look at what's happening now, Carmina. May nakita ka ba doon sa mga personalidad na pilit nagsusulong ng kung ano-ano ngayon, yung issue ng charter change, ng huwad na People's Initiative, yung issue ng graft and corruption, yung issue ng smuggling. May nakita ka ba sa mga yan? Nakasama naming naghihirap nung araw ni Pangulong Marcos. Hindi ba't kaming dalawa lang ni Bongbong Marcos ang magkasama noon? Nung hindi pa siya kandidato, nung siya'y kumakandidato, at immediately nung nanalo na. Subalit, ayan na nga at yung mga buitre, kung tawagin ko noon, na nariyan at nagsasamantala na naman sa bansa. And yes, sabi ko, di baling mabagal ang hakbang, basta tama ang direksyon natin. Kesa kagaya ng mga nagka-counterflow, ang dami nila, ang dami nila. Hanggang sa ngayon, nakikita ko sila. And kinokontra ko. Kaya lang, mag-isa lamang ako . So I was overrun by all of this. Mga nagka-counterflow. But wala akong pagsisisi sapagkat ginawa ko ng buong tapat ang aking pinagsumpaang tungkulin na naaayon din sa saligang batas na gusto nilang lapastanganin at kalikutin. There were those that countered what you believed was the right direction. Ang sabi nyo nga, napakarami. But he's the president. What does that tell you? That is why yesterday too I said, itong mga kaguluhang ito, sandali lang tapusin to, Carmina. I had been there, I was there. I'm part of the initial days and the formative days of the present administration. Ang kinakailangan lang, siguro, kunin kong pagkakataong ito, makiusap sa aking kaibigan, sa ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, you have to step up and you have to step in, Mr. President. Tigilan na ng mga miyembro ng kasalukuyang pamahalaan ng panggugulong ito. Kaya kitang-kita naman na ang layunin lamang ay mapanatili yung mga ilang personalidad sa kanilang pwesto at patuloy na walang habas na lustayin ang kaban ng bansa. Kaya naniniwala ako sa kabutihang puso ni Pangulong Marcos na aking naging kaibigan. Hanggang ngayon, kaibigan ko, na sana pakialamanan niya, patigilin niya itong mga ito because this is causing so much division. Ngayong panahon natin yun, nagkakawatak-watak tayo. Hindi natin kailangan yan. What would make him listen to you, though? I do not know. I do not know. And I do not want even to assume that he's going to listen to me. But whether he view it as a friend, as a former official, o bilang isang Pilipino, kahit bilang isang Pilipino man lang, ako ay nananawagan sa inyo, Ginoong Pangulo, na patigilin na ninyo ang inyong mga alyado riyan sa Kongreso, pati sa LGU, wag ho ninyong itulak itong People's Initiative na huwad sapagkat hindi po ito yung People's Initiative na kinikilala at binibigyang halaga sa ating saligang batas. Attorney Rodriguez, as we said a while ago, he's the president. He could have done something. You said, madali naman tapusin to. He should step in and stop because it's causing divisiveness. But because he's not doing that, is your allegation that the president is being controlled? I'm not alleging anything, Carmina. I'm not alleging anything. Then what are you saying? Just saying is, madaling tapusin ito kapag sinabi na ng Pangulo sa kanya mga alyado na itigil nyo ito, hindi ito doon kabilang sa mga priorities na ating binanggit ng kampanya at hindi ito priority ng kanyang administrasyon. And fact of the matter, Carmina, uminit lang itong usapin ng charter change ngayong buwan ng January, ng Enero, ngayong taong kasalukuyan. Ngayon lang uminit yan at talaga namang pinipilit nila, tinutuloy-tuloy nila. And yun nga, na-discover din, hindi ba? Merong na-discovering insertion na 70-something billion pesos sa pondo ng COMELEC. At yan insertion na yan, hindi yan dumaan sa mga committee at plenary hearings and debates. Doon yan naisingit sa BICAM. At napirmahan ng Pangulo
nagkaroon ng 70 billion. Saan gagamitin yung 70 billion? Sa plebisito patungkol sa initiative and referendum. So talagang kumbaga pa sa krimen, ito'y premeditated at talagang sinasagasaan, ninalapastangan ang proseso at ang ating saligang batas. Kaya ako paulit-ulit kong sinasabi, napakahalaga ng usaping ito at dapat lahat ng Pilipino ay makilahok, makialam at alamin ang pinag-uusapan. Hindi ito confined sa abogado, hindi ito confined sa pare, lalong hindi ito confined sa politiko o sa Kongreso. Ito po ay usapin ng bawat Pilipino sapagkat saligang batas na natin ang kanilang tinatangka na lapastanganin. Your speech at the forum in Davao over the weekend, it was very clear. It was pointed, yes, but it was very clear you're against charter change. But then a lot of things happened over the weekend as well. Attorney Rodriguez, a lot of things were said as well. So now the question, how much of your stance now is pro-Duterte and how much of it is anti-Marcos? I don't think tama ang pagtalakay natin sa issue ng charter change ay tungkol sa pamilyang Marcos o sa pamilyang Duterte. Wala pa tayo sa eleksyon at wala pang eleksyon na gaganap. Hindi naman kumakandidato yung Marcos, hindi rin kumakandidato yung Duterte. In fact, both of them are in place and in position. Isang pangulo, isang pangalawang pangulo. Ang usapin dito ay tungkol sa charter change. Huwag tayong papadala doon sa mga ginagawa ng mga nagtutulak at yung mga umaanib doon sa nagtutulak ng charter change to muddle the issue. Na gawin natin itong away ng dalawang pamilya o away ng administrasyon o away ng oposisyon. Hindi po ito away ng administrasyon at oposisyon. Hindi nga malinaw sino oposisyon eh. Ito po ay usapin ng saligang batas. Napakahalagang usapin. What is at stake here, Carmina, ay ang kaluluwa ng ating pagiging Pilipino. Huwag nating babuyin yan, huwag nating lapastanganin. At ang nakataya rito ay ang kinabukasan ng bansa, ating lahat at higit sa lahat ng mga kabataan. Huwag nating ibenta, huwag nating isangla, huwag nating panandali ang ipahiram sapagkat hindi na po yan isosoli. Speaking of muddling the issue, do you think that the calls from the Duterte siblings and the threats as well coming from the former President Rodrigo Duterte, for the President to resign and to be circumspect about his actions, do you think that's muddling the issue as well? I don't think I am in a position to speak for the Dutertes because hindi naman ako ang kanilang tagapagsalita. And I think very pointed and clear din ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. At kung ano man ang konteksto, kung meron man, siguro siya ang nakakaalam at siya lang dapat ang sumagot. I was there when Mayor Baste gave his message. At I think ang kontekstong sinasabi, ilagay din natin sa tamang konteksto ang aking pag-unawa doon sa sinabi ni Mayor Baste na mag-resign, siguro yun across the board. Nagkataon lamang na ang Pangulo ay si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ako ay took it to mean na kapag ka ikay leader, whether barangay captain ka, mayor, kung ano man, hanggang Pangulo, wala ka ng pangarap, aspirasyon, at pagmamahal sa iyong pinaglilingkuran, hindi ba the most decent way to go is to resign? Yun ang kontekstong pang-unawa ko. Does it pain you, Attorney Rodriguez, to have heard all of those? You weren't there during the rally. I understand you had to take a flight back to Manila and you weren't part of the rally that came after. But does it pain you to hear all of these allegations about your former boss? Siyempre masakit sa akin sapagkat ikaw na rin nagsabi, I was very instrumental, naging bahagi ako riyan. Hindi naman may tatanggi yun. Kaya lang, mas nasasaktan ako doon sa 31 million, 31 milyong Pilipinong aming nakumbinsi na paniwala, nagtiwala at umasa. Doon ako nasasaktan, Attorney Rodriguez, can you just repeat your last statement there because your line went off, your audio went off for a bit? Doon ako nasasaktan, Carmina, na yung umasa na 31 milyong Pilipino na aming napaniwala, nagtiwala, umasa at nangarap na meron talagang mga pagbabagong magaganap. Doon ako nasasaktan, sa kanila ako nahihiya, kaya ako naririto pa rin hanggang ngayon sa panig nila sapagkat I feel
responsible for, convincing them somehow that they should join us, they should vote for him. At hanggat sabi ko naman sa kanila noon, sigurado tayo na nasa tamang direksyon ang gagawin namin. But, ang magagawa ko na lamang ngayon ay patuloy yung mga advokasya kasama yung higit na nakararami. At hindi na lang 31 million ngayon eh. Ngayon, they push the envelope too far na ang gusto ng galawin yung saligang batas at nakasangla na ang 114 milyong kinabukasan nating mga Pilipino. Attorney Rodriguez, one of the allegations that were said over the weekend was the alleged drug use of the president. This coming from former President Rodrigo Duterte. You were with him throughout the campaign period. As you've been repeating throughout this conversation, you still consider him your good friend. Is this true? Is the allegation of drug use true? Hindi ko alam kung ano yung basihan ni Pangulong Duterte. At siya yung nakakita ng listahan, kaya siya yung nagbabanggit nung nakita niya. And again, I already answered this same line of question yesterday. I am not in a position to speak about today. Yung dati nakita niyo naman, inilabas ko, pinaliwanag ko, yung naging proseso, yung resulta. Hindi man kami ang hinamong diretsuhan, pero minabuti ni then candidate BBM ngayong Pangulong Bongbong Marcos sumailalim doon sa drug test. At yun nga, nag-negative naman yung resulta niya. Hanggang doon, kaya kong sagutin sapagkat doon, bahagi ako noon eh. But yung mga dokumentong nakita o ipinakita kay dating Pangulong Duterte, mahirap mo rin namang basta-basta sabihin hindi totoo dahil sinabi niya eh. First person account, ipinakita niya eh. But again, I'm not in a position to comment. Do you want him out of office, your former boss? Who? Your former boss, President Marcos Jr. Go ahead. Carmina, he is the president. He was elected fair and square. Nakita ko yun. And parte ako ron, pinaghirapan namin. Pinaghirapan ko rin yun. Kaya gusto ko talaga magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako naniniwala, hindi pa uli lahat, basta't mag-step in siya dito sa kaguluhang ito, mag-step up siya, and assert his presidency. Sayang nung kami ay nabigyan ng 31 milyong mandato, essentially, yan ang lagi namin pinag-iusapan, he was given a clean sheet where to write his presidency. Isulat mo. Pero hindi ba, yung 31 million na yan, yung clean sheet na yan to write your own presidency, yan ilisensyang gumawa ng tama. Hindi yan gumawa o upang lisensya para itulak yung paggawa ng mga mali. You do know that as the Leadership Forum was happening in Davao City, there was a grand kickoff rally over at the Quirino Grandstand. Alam ko yun. And it's promising a new Philippines, isang bagong Pilipinas. Naniniwala ho ba kayo that under his leadership na magkakaroon ng bagong Pilipinas? Hindi. Bakit po? Ng mga nangyayari ngayon at nangyayari nung unang isa't kalahating taon, pagka nagpatuloy yan, walang mangyayaring pagbabago. Pero again, I am confident pagka nag-step up at nag-step in si Pangulong Marcos dito sa ganitong mga kaguluhan, kayang baguhin at marami pang panahon. Huwag na lang sayangin yung natitirang 4.5 years niya bilang Pangulo. And yung kahapon nakakalungkot, di ba? Isa na namang paggamit ng resources ng publiko yan. Nagpalit ka lang naman ng logo eh. Bakit kinakailangan whole of nation approach sa isang rally na ang pakay ay magbago lang ng logo? Hindi ba't masarap mag-rally ng ganoon pag halos malapit nang matapos ang term mo bilang pasasalamat and to showcase yung mga nagawa mo ng pagbabago? Ito'y pagpapalit lang ng logo. Walang pinagkaiba to doon sa mga nagpalit ng logo ng pamahalaan na ganoon din, ginastusan. May nabago ba? Wala. Attorney Rodriguez, just as a final question, with everything that's being said, with everything that's been happening between the Dutertes and the Marcoses, in between all of those allegations and all of the actions are the people. Kung tatanungin po kayo, where should the people put their trust in? With whom should they put their trust in? Ano po ang sagot ninyo? Kailangan tayong maniwala na kaya nating baguhin ang mga nangyayari pag tayo ay nagbuklod-buklod at nagsama-sama. Tanggalin natin yung mga personalities. Walang Marcos, walang Duterte, walang kusino man. Ito ay usapin na ng Pilipino. Pag tayo ay nagsama-sama,
Walang matigas na ulong politiko ang hindi makikinig. Kaya lang, pag hinayaan natin sila dahil sa kakarampot na halaga na pinansilaw sa iba para lang pumirma na bola ho kayo, pinangakuan ng AIX, pinangakuan ng medical assistance, yan malamang sa hindi madidisgrasya ang ating saligang batas at madidisgrasya ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Former Executive Secretary Vic Rodriguez there joining us this noon. Thanks so much for taking our Zoom call. Thank Really you, appreciate it. Carmina. Salamat.